Kamusta po? Muli po tayo nagbabalik. Itong video tungkol kay Senator Robin Padilla na kung saan ay pumunta siya ng Palawan para sa isang pagdinig na isinagawa doon. So bago po tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button. Sama mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga video na ina-upload sa channel na ito. So dito mayroon tayong babasahin na isang article na kung saan ay kaugnay nga dun sa pagpunta ni Senator Robin Padilla sa Palawan para sa isang pagdinig na isinagawa para sa mga katutubo yata na talagang tungkol yata ito sa mga property o lupa ng mga katutubo. Kaya't yun ang isang dahilan kung bakit pinuntahan ito ni Senator Padilla. Ito yung pinaka-heading. Senator Robin Padilla nagulat ng malamang college batchmate pala niya ang pulis na naka-assign sa kanyang security sa Palawan. So siyempre, Senator si Robin, nung pumunta siya ng Palawan, hindi niya sukat akalain na itong isa sa mga naging security escort niya. Ito kasing si Robin Padilla halos kaidaran din natin ito At naging siyempre naging idolo natin kahit papaano sa pagdating sa mga pelikula niya nung araw. Talagang hindi natin pinapalagpas ang mga movie nito Hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo't yung mga kaidaran natin. Minsan nga nung time na first time kong nag-upload noon at medyo bata pa tayo, may isa akong naging na kasama doon na kaklasin niya rin, na ikwento niya, naging kaklasin niya sa Baguio itong si Senator Padilla. At yun nga, talagang marami rin siyang naibahagi tungkol sa pagkatao ng taong ito. Sa ngayon, babasahin natin itong article. Senator Robin Padilla nagulat ng malamang college batchmate pala niya ang pulis na naka-assign sa kanyang security sa Palawan. So yun, tungkol ito sa kanyang security escort na siyempre bilang senador, hindi mawawala yung mga security personnel pag sila ay nag-out of town. At lalo niyan, may isang mahalagang gawain tungkol sa mga kababayan natin sa Palawan. Sa likod ng bawat opisyal na pagbisita ng mga mataas na opisyal ng gobyerno, may mga taong tahimik na nagtatrabaho upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang buong biyahe. Isa sa mga pangunahing responsable sa ganitong tungkulin ay ang mga pulis na naka-assign sa security detail ng mga VIP. Kadalasan hindi napapansin ng publiko ang kanilang sakripisyo, ang mahahabang oras ng paghihintay, ang pagod sa biyahe at ang responsibilidad na bantayan ang kaligtasan ng kanilang pinoprotektahan. So, yun. Isa pa to sa dahilan kung bakit gusto kong ibahagi ito sa inyo, kasi siyempre, alam nyo na, ito yung related din ito sa trabaho ng inyong lingkod. At yun nga lang, medyo mababa lang tayo doon ng konti, pero proud po ako kung ano po ang naging trabaho natin bilang isang security personnel o security guard o officer man. Dahil lahat naman yan naranasan natin Tuloy natin yung pagbabasa. Ngunit sa isang pagbisita ni Senator Padilla sa Palawan, isang hindi inaasahang kwento ang lumitaw. Isang simpleng pagkikita na nauwi sa isang nakagulat na tuklas. Ang pulis na kasama sa kanyang security team ay dati pala niyang batchmate sa kolehiyo. O yun, isang kabatchmate. Kasi magkaedad lang kami ni Ruben Sa totoo lang, medyo sa buwan lang yata siya may lamang. At siyempre, lamang siya sa kagwapuan. Ang pulis na ito ay si Jason Tesorero, isang kilalang pulis vlogger na sinusundan ng daan-daang libong tao sa social media. Yun pa ang isa kung bakit ko ito ibinahagi sa inyo. Kasi itong si Jason Tesorero, halos kasabayan ko lang din itong nag-create ng mga video nung araw.
kung saan ay talagang naging matagumpay siya bilang isang vlogger. Maganda kasi ang kanyang mga vlog tungkol talaga sa mga pagtulong at siyempre kung sa oras ng kanyang duty, doon niya ito isinasagawa. Minsan sa mga kalsada nakikita natin na talagang nandun sila. Maaga pa lamang ay nasa Puerto Princesa Airport na ang grupo ng mga pulis na naka-assign upang magbigay seguridad sa pagdating ni Senator. Isa sa kanila si Jason. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi sapat na dumating lamang sa oras ng paglapag ng eroplano. Kailangan ay maaga silang nandoon upang may siguro na maayos ang lahat ng detalye. Isa sa mga unang ginagawa ay ang security inspection ng sasakyan gagamitin ng bisita. Maingat itong sinusuri mula sa ilalim ng sasakyan hanggang sa loob nito upang matiyak na walang anumang bagay na maaring magdulot ng panganib. Ito ay isang routine procedure kapag may dumarating na mataas na opisyal ng gobyerno habang naghihintay, kapansin-pansin ang katahimikan at disiplina ng mga pulis sa paligid. Lahat ay nakatutok sa kanilang tungkulin. So, ito may mga siyempre, seguridad ang pinaiiral ng ating mga kapulisan. So, kailangan hanggat maaari 100% ay mabigyan proteksyon nila kung sino yung kanilang pinabantayan at inieskortan. Hindi nagtagal dumating ang eroplano na sinasakyan ni Senator Padilla. Agad siyang sinalubong ng Provincial Director ng Pulisya sa Palawan kasama ang iba pang opisyal. Pagkatapos ng maikling pagbati at pagpapakilala, mabilis ding nagsimula ang susunod na bahagi ng kanilang biyahe. Ang kanilang destinasyon na hindi lamang sa lungsod, kailangan pa nilang bumiyahe patungong Buluyan Port sa Batarasa, isang lugar na ilang oras ang layo mula sa airport. Doon sila sasakay ng bangka patungo sa isang isla na tinatawag na Maria Hangin. Hindi biro ang biyahe patungong Buluyan Port. Bukod sa distansya, kailangan ding isaalang-alang ang kondisyon ng panahon. Ayon sa mga ulat, may paparating na bagyo nung araw na iyon, kaya nasang magiging malakas ang alon sa dagat. Dahil dito mahalaga na makating sila sa port ng maaga upang hindi abutin ng gabi sa gitna ng dagat. Habang nasa biyahe, may ilang sandali ring nagkaroon ng pahinga ang grupo upang magpagasolina ang kanilang sasakyan. Sa mga ganitong pagkakataon, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga kasama sa convoy na mapagkakwentuhan at makapagpahinga sandali bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Pagdating sa Buluyan Port, agad na napansin ng grupo ang dami ng taong naghihintay kay Senator Padilla. Marami ang gustong makipagkamay, magpa-selfie o makipag-usap kahit sandali lamang. Hindi may tanggi na hanggang ngayon ay malakas pa rin ang hatak ng dating action star sa mga Pilipino. Dahil dito medyo naantala ang kanilang biyahe patungo sa isla. Gayunpaman, naging maayos pa rin ang lahat dahil sa maingat na pag-organisa ng mga pulis na naka-assign sa seguridad. Ang Maria Hangin ay isang isla sa Palawan na matagal nang pinaninirahan ng mga katutubong komunidad. Para sa kanila, hindi lamang simpleng lupa ang isla. Ito ang kanilang tahanan, kabuhayan at bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga isyu tungkol sa pagmamay-ari ng lupa sa lugar. May mga dokumento na nagsasabing ang isla ay may pribadong may-ari, habang ang mga katutubo naman ay nagsasabing ito ang kanilang lupang ninuno. So yan nga, tungkol sa lupa itong dahilan at alam niyo naman, siguro dito pinangatawanan niya yung kanyang mga pinangako nung siya tumatakbong senador. Dahil sa komplikadong sitwasyon, nagkaroon ng mga kaso tungkol sa eviction at demolition laban sa ilang residente ng isla. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang Senado na magsagawa ng pagdinig sa mismong lugar. Pagdating ng grupo sa isla, sinalubong sila ng mga residente. Makikita sa kanilang mga mukha ang pag-asa na maririnig ang kanilang panig. Habang naglalakad sa baybayin, napansin ni Senator Padilla ang ilang baterya na nakakalat sa dagat. Agad niyang tinanong kung bakit may ganitong bagay sa paligid. Ipinaliwanag ng mga pulis na dati silang nagsasagawa ng mga clean-up drive sa isla upang turuan ng mga residente na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran. Unti-unti namang natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan dahil dito sila umaasa para sa kanilang kabuhayan. Pagdating sa binyo, hindi na nag-aksaya ng oras ang senador. Sinimulan agad ang pagdinig sa pamamagitan ng isang panalangin. Kasama sa mga dumalo ang iba't ibang kinatawan mula sa mga ahensya ng gobyerno, mga lider ng komunidad at mga residente ng isla. Bilang chairperson ng Senate Committee on Cultural Committees and Muslim Affairs, isa sa
Layunin ng senador ay pakinggan ang hinaing ng mga katutubong komunidad. Marami sa mga residente ng isla ay kabilang sa tribong Mulbug, isang grupo ng mga katutubo na matagal nang naninirahan sa lugar. Isa-isang nilang ibinahagi ang kanilang kwento. Para sa kanila, hindi lamang lupa ang pinag-uusapan, ito ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Dito nakadibing ang kanilang mga ninuno, dito rin nila itinayo ang kanilang mga tahanan at pinalaki ang kanilang mga anak. Sa kanilang paniniwala, kapag nawala ang lupa sa kanila, parang nawala na rin ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Ayon sa senador, mahalaga ang pagdinig na ito upang makakuha ng malinaw na larawan ng sitwasyon. Bagamat mayroon ng batas na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga katutubo, ang Indigenous People Rights Act of 1997, marami pa rin kaso kung saan tila hindi sapat ang proteksyong ibinibigay nito. Ang mga testimonya ng mga residente ay magsisilbing gabay sa paggawa ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe, sinabi ng senador na hindi dito matatapos ang proseso. Ito pa lamang ang unang pagdinig, posibleng magkaroon ng mga susunod pang hearing sa Maynila o sa ibang lugar upang mas mapalalim ang investigasyon. Hinimok din niya ang mga lider ng komunidad na magtalaga ng mga kinatawan na maaaring dumalo sa mga susunod na pagdinig. Para sa mga residente ng isla, ang simpleng pakikinig ng gobyerno sa kanilang kwento ay isa ng malaking hakbang. Matapos ang pagdinig, nagtungo si Senator Padilla sa isang masjid na malapit sa venue. Habang naghihintay ang grupo, may ilang residente na lumapit kay Jason upang kumustahin siya. Mayroon ding humingi ng paumanhin sa mga naging hindi pagkakanawaan nila noong nakaraan. Para kay Jason, normal lamang ang ganitong mga sitwasyon. Bilang pulis, ang kanyang tungkulin ay ipatupad ang batas, hindi ito personal. Sa isang sandali ng pagninilay, binahagi ni Jason na naintindihan niya ang nararamdaman ng mga residente. Ayon sa kanya, naranasan din ng kanyang pamilya na mapalayas sa kanilang tinitirahang noon. Ngunit sa mata ng batas, kung sino ang may hawak ng titulo ng lupa, siya ang kinikilalang may-ari. Ito ang isa sa mga masakit na katotohanan na minsan ay mahirap tanggapin ng mga tao. Matapos ang lahat ng gawain, muling dumagsa ang mga tao kay Senator Padilla upang magpa-picture. Halos hindi na sila makaalis sa dami ng gustong makipag-selfie. Sa kabila nito, mananatiling magiliw ang senador sa mga tao. Sa wakas, nakasakay na rin ang grupo sa bangka pabalik sa mainland. Habang nasa biyahe, nagkaroon ng masayang kwentuhan sa pagitan ng senador at ng mga pulis na kasama niya. Sa gitna ng kanilang pag-usap, lumabas ang isang nakakagulat na detalye na pag-alaman ni Senator Padilla na si Jason pala ay dating nag-aaral sa parehong kolehiyo na pinasukan niya, ang Philippine College of Criminology. Hindi lamang iyon, lumabas pa na halos magkasabay silang nag-aaral doon. Senior lamang si Jason ng isang semestre sa kanya. Nagulat ang senador sa impormasyong ito. Hindi niya inaasahan na ang isa sa mga pulis na nagbabantay sa kanyang seguridad ay dati pala niyang batchmate. Para kay Jason, ang sandaling iyon ay tila paalala kung gaano kakaiba ang takbo ng buhay. Noon sila ay nasa kolehiyo pa lamang. Marahil ay hindi nila naisip na balang araw ay magkikita silang muli sa ganitong paraan. Isa bilang senador, ang isa naman bilang pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa pagtatapos ng kanilang pagkikita, nagbigay ng simpleng mensahe ang senador sa mga taga-subaybay ni Jason. Hinimok niya ang mga tao na suportahan ang kanyang kaibigan at kapwa alumni. Para kay Jason, ang simpleng pagkilalang iyon ay malaking bagay na. Hindi dahil sa kasikatan ng senador, kundi dahil sa paalala na minsan sa buhay ang mga landas ng tao ay muling nagtatagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa huli, sinabi ni Jason na ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Minsan hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong mga pangarap. Ang malaga ay patuloy kang magsisikap at maniwala sa iyong kakayahan, dahil balang araw maaring makita mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi mo kailanman inakala. At kapag nangyari yun, maisip mo na lang na ang bawat hakbang na ginawa mo sa nakaraan ay may dahilan kung bakit ka napunta sa lugar na iyon. So yun, napakaganda ng ating ibinahagi sa inyo. At sana may napulot kayong aral dito. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo.